Makinig mamangha at metoto na kay Kuya Jiho sa history ng barangay. Ikaw baka may request ka sa barangay nyo, baka may kwento, hanapan na rin natin ang solusyon yan, mag-like ka lang, follow and share. Salamat. Penin Lalaguna Marshland. Ang dagat-dagatan ng Lalaguna, Marshland, ay isang latian na may lawak ng 500 ektarya, matatagpuan sa barangay Lalaguna na sumasakop rin sa mga lupain ng barangay Tanag Ibaba, at Tocalin. Makikita dito ang iba't ibang uri ng ibon, lalo ang katutubong pato, Philippine duck, nakakahuli rin dito ng mga isda gaya ng tilapia, dalag, hito, puyo, gurami at iba pa. Hindi lang lawa, kundi kasaysayan. Nakuha ng Lalaguna ang pangalan nito mula sa lowa, isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng sariwang tubig na isda sa bahaging ito ng Lopez. Isa sa pinakamalaking barangay, isa rin ito sa mga pinakamakasayasayang lugar sa bayan, at sa Bondok Peninsula rin. 10 kilometro sa silangan ng poblasyon, mapupuntahan ito ng land transport. Noong ika-19 ng Mayo taong 1881, itinatag ito nina Severino Villasanta, Juan Valencia, Juan Arias, Mateo Villate, at Diego Alano. Isang relihiyosong baryo, ang kapilya nito ay naitayo sa pamamagitan ng diwa ng komunidad. Gayunpaman, ito ay nawasak ng isang bagyo sa parehong taon na ito ay itinayo. Si Juan Valencia ay unang tenyente ng baryo, sinundan ni Basilio Bitoin, at Juan Arias. Isang bagong kapilya ang itinayo noong 1883, at isang bahay nayon o tinatawag ngayong Barangay Hall, sa panahon ng panunungkulan ng kapitan ng baryo na si Estanislao Alano. Noong 1885, naghiwalay ang Villa Espina sa silangang bahagi at Rizal Rural sa dulong timog bilang baryo, Dilim. Mula 1895 hanggang 1899, nanirahan doon ang mga rebelde at nakipagsagupaan sa mga sundalo. Ito ay nagbigay daan sa mga Amerikano na sugpuin ang pagsalungat ng mga Pilipino. Nawasak ang lahat sa mga away na ito. Noong 1905, isang mapanirang bagyo ang Sam-Ira sa bahay nayon. Noong 1908 na itatag ang unang paaralan sa baryo, ang site ay donasyon ng supervising teacher na si Victor Oblefiez. Sa kabilang banda, sina Liber Ato Florido at Victor Florido ang nagdonate ng imahe ng Nuestra Señora del Rosario. Noong 1928, binuksan ng isang sangay ng pribadong paaralan ng Eastern Tayabas Institute. Ang intermediate school ay itinayo sa hangganan ng mga baryo Banabahin, Rizal, Kawayan, at Lalaguna. Habang ang isang gusali ng elementarya ay sabay-sabay na itinayo ng nayon 1 kilometro ang layo mula dito. Noong 1952, mayroong 100 permanenteng pamilya ang naninirahan sa barangay na ito. Ang pagsasaka, pangingisda, paggawa ng kopra, paghahabi at gawaing kamay ay pangunahing pinagmumulan ng kabuhayan. Ang kopra ang nangungunang produktong pang-export na ibinebenta sa Esperanza at poblasyon. Pangalawa ang bigas, ang berry, anahaw, at mga kawayan ay mga lokal na produkto. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig noong 1941, nagkaroon ng kampo ang mga puwersang gerilya ni Gaudencio V. Vera sa Burol malapit sa gusali ng elementarya. Binomba ito noong Marso 14 hanggang 16, 1944 ng mga eroplanong Hapones, dahil ang kampo ni Vera ay naging upuan ng mga gerilya sa Bondok Peninsula. Noong taong 1945, isang pansamantalang pamahalaang munisipyo ang itinatag sa lugar na ito kung saan hinirang si Don Juan T. Tabian bilang alkalde at si Ifayhenio Panganiban bilang vice-alkalde, mula sa historical data ng Lopez, Quezon 1952. Ngayon, ang Lalaguna ay isa sa mga pinaka-progresibong barangay sa Lopez. Ang dagat-dagatan na mayaman sa isdang tabang o freshwater fish ay isa sa mga lugar na binibisita sa baryong ito na may 2036 populasyon. Ang mga fish cage ay kawili-wiling makita. May mga paaralan sa lahat ng antas hanggang sekundaryang antas, Lalaguna Rural Academy. At isang kapilya kung saan si San Juan Bautista ang patron. Ang basketball court ay nagsisilbing recreation center sa barangay na ito na mapupuntahan ng land transport. There's a bahay nayon where we had the Wivang women interviewed by TV hosts from Buhay Pinoy. Lalaguna is one of the major sources of Anahaw fans. May mga rice mill at mga bumibili ng kopra, bakery, mini grocery, at sari-sari stores.
Ilang kasiyahan ang ipinagdiriwang sa La Laguna. Ipinagdiriwang nila ang Valentine Fiesta sa ika-14 ng Pebrero, ika-5 ng Abril ay pista ng Zone San Vicente, ika-19 ng Abril ay pista ng Zone Central, ika-19 ng Mayo ay Herman Ohon, Mayuhan, ika-24 ng Hunyo ay pista ni San Juan Bautista, ika-28 ng Disyembre ay pista ng Zone Drinking, ang ika-29 ng Disyembre ay ang kapistahan ng Zone Market, ika-30 ng Disyembre para sa Zone Riverside, at ika-31 ng Disyembre para sa Zone Provincia, researcher na si Ana Rose Sevial. Ang Campo Pusa ay isang kawili-wiling lore, may mga kahangahangang mga kwentong ibinahagi ng mga taga-nayon tungkol sa bundok na tinatawag na Campo Pusa, isang makasaysayang lugar na matatagpuan sa La Laguna, na nagsilbing taguan ng mga sundalong Pilipino sa pamumuno ni General Gaudencio V. Vera. Sinasabing ang bundok ay nabighani ng may nakahukay ng guzi o banga noong 1898 na puno ng mga bar ng ginto at alahas. Mabigat talaga ang dala niya kaya tinawag niya ang mga kapitbahay. Ngunit nang bumalik siya sa kanila ay nagulat sila nang malaman na putik lamang ang laman ng banga at wala na ang mga kayamanan. Sa mga gabi ng liwanag ng buwan, maririnig ang daing mula sa mga taong nagsasalita ng iba't ibang wika na hindi maintindihan. Isang barko ang tila darating at umalis sa kalagitnaan ng gabi at may malakas na ugong ngunit walang barko na nakikita. Bago sumiklab ang World War noong 1941, ang lugar na ito ay natatakpan ng matataas na puno ng balete na may makakapal na dahon na pinaniniwala ang tinitirhan ng malalaking ahas. Sa ibaba ng bundok ay isang lawa kung saan nakatira ang mga buwaya. Ang pinakakamanghamanghang katotohanan ayon sa mga matatanda ay libo-libong pusa ang nanirahan doon na biglang nawala. Ang lahat ng mga pusa ay may isang kulay, itim na may puti. Sila ay nanirahan sa isang kuweba malapit sa bundok kung saan sila ay agad na naglaho sa paningin kapag dumating ang mga tao. Ito ang naging dahilan kung bakit tinawag na ganoon ang lugar. May mga kwento ng karamdaman na tumama sa mga tao na sinubukang linisin ang lugar. Noong ginamit ito bilang kampo ng gerilya, binomba ng mga Hapones